Ang apelyido ng makaka-blind date mo ay mayroon siyang 10 mansion at daan-daang bilyong dolyar na asset. Siya ay isang guwapo, mayaman, at matangkad. Nasa kanya na ang lahat. Kaso, mayroon lang siyang isang maliit na problema. Magiging long-distance relationship ito. Sa ganyang klase ng kondisyon, bakit matatakot sa long-distance relationship? Kakaiba ang lokasyon. Nasa ilalim ng lupa ang taong iyon. Ang industriya niyo po ba ng pagiging matchmaker ay umabot na sa mga patay? Nang bumuka ang bibig mo, humingi ka agad ng 200,000 dolyar na dote at kailangan mo pa ito agad-agad. Ang tanging makakatupad sa kondisyon mong ito ay si Pamilya Ye na lang. Kung wala kang tutol, gusto nilang pumunta ka sa lumang mansyon para makita ka muna ni Ginoong Ye. Kapag nagkasundo na, agad nilang ipapadala ang pera sa iyo. Tao man o multo, hindi ba't pareho lang ang pagpapakasal? Kulang na lang ako ng 200,000 dolyar para mabili ko na ang bahay na iniwan ni nanay. Ito na ang huling alaala ni nanay? Hindi na ako makapaghintay pa. President Ye, nasabihan na po ang mga nakatoka na pupunta kayo ngayon para sa inspeksyon. Pero katatapos nyo lang po sa international meeting, hindi nyo po ba talaga kailangang magpahinga muna? Masyado kang madaldal. Sabihan mo siyang ihanda ang evaluation report. Opo, boss. Maling lugar ba ang napuntahan ko? May tao bang naghahanap ng makakadate sa ganitong klaseng lugar? Bakit biglang naging napakalamig dito? President Ye, ipinapakiusap po ni Matandang Ye na iulat ko muna ang isang bagay sa inyo. Ngayong buwan po, dapat ay mayroon kayong hindi bababa sa 20 blind date. Sabihin mo sa kanya, sinusuportahan ko ang gusto niyang pakikipag-date, pero huwag niya akong idamay. President Ye, Ikaw na bata ka. Kapag hindi ka pa rin nagpunta, itatakwil na kita bilang apo. Kapag nawalan ng tagapagmana ang pamilyang-pamilya hindi kita patatahimikin. Sino iyan? Sinong nagsasalita? Excuse me po, Ye po ba ang apelyido nyo? Paano mo nalaman? Multo? Multo po? Bakit ka sumisigaw dyan? Multo. Bakit ka ba sumisigaw? Sandali! Bakit may temperature ang katawan niya? Ibig bang sabihin nito ay nagkamali ang tagapamagitan? Ano bang hinihipo mo? Namumutla ang taong ito? Siguro dahil sa takot na baka hindi siya magtagal, kaya niya sinabihan ang tagapamagitan na bigyan ako ng babala? Hayaan na, mas mabuting kasama ang buhay kaysa sa wala na. Kamusta? Ako ang makakapareha mo sa blind date. 24 na taong gulang, isang maliit na empleyado, at walang masamang bisyo. Kung ganoon, ano ang sinabi ng ahensya tungkol sa akin? Napumanaw ka raw dahil sa dami ng bayarin sa bahay? Sa madaling salita, wala kang bahay at walang kotse. Ngayong alam mo na ang impormasyon ko at nagkita na rin tayo, ipadala mo na agad ang dowry na 200,000 dolyar at magpakasal na tayo agad, okay? Direkta ang babaeng ito, ibang-iba siya sa ibang mga babae. Kaysa naman sa pakasalan ko ang estrangherong inirereto ni Lolo, mas mabuting siya na lang ang subukan ko. Sa tingin ko, hindi magiging boring ang mga darating na araw. Para may maipakita rin ako kay Lolo. Kailangan mo ba talaga ng pera? At nagagawa mo pa talagang tumawad sa akin? Kung hindi, baka iwan mo lang din ako balang araw? Dala mo ba ang household register mo? Dala ko po. Tara, irehistro na natin ang kasal. ang pagpapakasal ay hindi dapat ginagawang biro. Hihintayin kita. Bigyan mo ako ng impormasyon tungkol sa kanya at pakisabi na rin kay Lolo na kasal na ako. Malugod na pagbati, maligayang pagdating po, President Ye.
President Ye. Ikaw, hindi ba't hindi mo man lang mabayaran ang utang mo sa bahay? Hindi ba't hindi mo man lang mabayaran ang utang mo sa bahay? Nagkamali lang sila ng taong kinikilala na isang lako na ang bahay ko. Nakalimutan mo na ba? May punto ka naman. Ako na ang magbubok ng taxi. President Ye, ang inyong Rolls-Royce po ay nakaparada na. Kotse mo? Ako, sumakay ako. Sumakay? Sa DRK lang bisikleta, papunta rito. Mahilig ka pala sa environment? Halika na. Tara na. Tara, tara. Bilisan mo. Tara. Bilisan mo naman. Napakasimple lang pala ni President Ye sa totoong buhay. Hindi ko akalain na ganito kabilis, na maikakasal na pala ako. Kahit medyo sakitin siya, guwapo naman sa tingnan, ayos na rin pala. Nga pala, pwede ko bang makuha ang contact info mo? Isasend ko na ang pera para sa kasal. Sige po, boss. Salamat po, boss. Nakalimutan kong tulungan ang lolo na kapitbahay namin na makakuha ng murang itlog. Makakuha ng itlog? Bilang isang modernong babaeng nagtitipid, itong mga ganitong paraan ng pag-iipon, dapat ay alam ko na. Sumama ka sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ipakikita ko na ang galing ko. Ano kayo at bumili na? Clearance sale na tayo. Lahat ng mga prutas ko, 70% on discount. Halika kayo. Tingnan nyo at pumili na kayo. Tara, Tara na! Pasintabi po, makikiraan. Bilis! I-scan mo ang code para makabayad. Sige na, i-scan mo na yung code. I-scan mo na, bilis. Bayad muna gamit ang scan code. Sige po. Ito ay ganito. Yeah. 28 piso at 50 sentimo lahat. I-scan mo na lang ito. Gamitin mo ang cellphone ko para magbayad? Wala akong libreng kamay ngayon. 6 ang password. boss, na-transfer na po. Sige po. Salamat. Natanggap na sa WeChat, 900 at 79,000, 900 at 79 na dolyar. Parang yung password ko para sa bayad, ang naibayad mo? Iyon ba ang importante ngayon? Ang punto ay ordinaryong tao ka lang, pero bakit sa WeChat mo ay may 900 at 79,000? Iyan ay, pambayad sa proyekto na ibinigay sa akin ng kumpanya, hindi ko pa ito naililipat. Ano? Boss, pakibalik agad ang pera? Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sige. Ang tanga naman, Na-transfer ko na po. sasagot muna ako ng tawag, iiwan ko muna dito ang mga gamit, babalikan ko na lang mamaya. Naka-gentleman din pala. Boss, nanalo ka na at balak mo pang tumakas? Hanggat hindi ako nakababawi ngayon, walang pwedeng umalis. Magbayad ka muna. Huwag kang mandaya. Papa, kung hindi ako nagkakamali, pitaka ko yata iyan. President Ye, narito po ang mga detalye ni Miss Yu. Sa susunod, tawagin mo siyang Mrs. Opo. Pasensya na po. Malinis naman po ang background ni Mrs. Kaya siya nagmamadali sa dowry ay dahil gusto niyang mabili ang bahay na naiwan ng kanyang ina. Ngunit ang bahay na iyon ay naibenta na pala ng kanyang amang sugarol. Ipaubaya mong mabili ang bahay na iyon sa mas mataas na presyo. Opo, sir. Nakuha mo pang itakas ang wallet ko para lang magsugal? Matandang Shu. Hindi ba't ibinenta mo ng bahay nyo? Bakit mo naman gagamitin ang ipon ng anak mo? Para lang magsugal. Nakompleto ko na ang pera na ibinigay ko sa inyo, pero bakit hindi kayo sumunod sa usapan at ibinenta ang bahay sa iba? Sino sa tingin mo ang kinakausap mo ng ganyan? Nag-alok ang ibang boss ng dagdag na 100,000 dolyar para bilhin ang bahay ng nanay mo. Mukha ba akong tanga para hindi iyon ibenta? Ang dagdag na perang iyon ay pandagdag para sa pambili ng bahay ng kuya mo, kahit man lang para sa banyo. Sige, dahil ayaw mong ibenta sa akin ang bahay ni nanay, ibalik mo sa akin lahat ng pera na ibinigay ko sa'yo. Nagkausap na tayo, matandang Shu. Ang perang ipinambayad niyo sa utang niyo ng kuya mo sa akin ay hindi ko na ibabalik. Ginamit mo pa talaga ang binigay kong pera pambayad sa utang nyo, sa sugal. Huwag mo akong paratangan ng ganyan. Umalis ka na. Gusto ko lang namang makuha ang bahay ni nanay. Bakit ang daya mong ama?
Kailan pa sa pamilyang ito ka nagkaroon ng karapatang diktahan ako? Ang perang binigay mo para sa akin at sa kuya mo ay tama at nararapat lang. Ikaw na bata ka, aanhin mo ba ang ganyang kalaking pera? Tumigil ka. Tumigil ka. Ayos ka lang ba? Sino ka ba? Usapang pamilya to. Isa kang estranghero. Bakit ka ba nakikialam? Usapang pamilya? Tinuring mo ba si Shu Dongnian na kapamilya? Ang lakas ng loob mo, Shudong yan. Sabi ko na nga ba, paano ka biglang nakakuha ng sapat na pera? Kaya pala, dahil sa mahigit $100,000 ay ibinenta mo ang sarili mo? Wala ka na ba talagang hiya? Maging magalang ka? Legal ko siyang asawa. Saktong-sakto. Dahil nasa wastong edad ka na, ang anak na babaeng nag-asawa na ay wala nang kinalaman sa pamilya natin. Sa susunod, huwag ka nang babalik sa bahay kung walang dahilan. Hindi namin kayang bigyan ka ng regalo sa kasal. Pero pagdating sa dote, hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Menugang, ano sa tingin mo? Bakit napakawala mong hiya? Ang taong hindi pinapahalagahan ng pamilya nyo, ako na si Yeming Shu ang magpapahalaga. Ibibigay ko ang dote kay Dongnian. Hindi ka karapat-dapat. Ayos ka lang ba? Bumalik na muna tayo sa bahay ngayon. Nangako ako kay Lolo Ye. Dapat inaasahan ko na ito. Wala lang to. Umalis na tayo. Ngayong naibenta na ang bahay, magtatrabaho ako ng mabuti para makaipon at mabili iyon pabalik. Lalaba ang ilong mo sa kakasabi ng ganyan. Hindi ka na nag-iisa mula ngayon? Hindi mo kailangang maging masyadong independent. Kung hindi, akong asawa mo ay walang pagkakataong maipakita ang kakayahan ko. Salamat, Yeming Sho. Ngayon, ayaw ko nang mamuhay ng mag-isa. Sana ay maging mahaba ang buhay mo. Yung lolo na kapitbahay mo, saan siya nakatira? Kapag hindi pa tayo pumunta, baka maging midnight snack na yon. Sa Furong Huayuan, Purong Huayuan? Nasa parehong subdivision pala sila ni Lolo. 201. Dito na yon. Huwag kang magkamali. Nasaan si Lolo Ye? Kapitbahay ko siya noong bata pa ako, pero nung naglaon ay sinundo na siya ng apo niya. Dito kasi ang pinakamayamang area sa lungsod na ito, hindi ko kayang tumira rito. Nandito na pala si Xiaonian. Lolo Ye? Pasok kayo. Ming Xiu, bakit ka nandito? Lolo Ye, magkakilala pala kayong dalawa? Magkakilala ba kayong dalawa? Siya nga pala ang sinasabi ko sa'yo, ang matanda na, pero wala pa ring asawa. Ang wala ng kwenta kong apo. Nakaibigan ng apo niyo po. Sige po, mauna na po ako sa loob. Mag-aayos lang po ako ng gamit. Kung gusto niyo pa pong magkaroon ng apo sa tuhod, tumahimik na lang po kayo. Ibig sabihin, nakuha mo na ang loob niya. Ikaw talagang bata ka. Nung pinakilala kita sa kanya, ayaw mo pa sa kanya. Hindi ko rin po alam na napakabuti niya palang tao. Mabait na bata si Xiaonian, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya mahal ng tatay niya at maagang nawala ang kanyang nanay. Napakamalas ng kaniyang naging buhay. Ano ang iniisip mo? Wala naman, medyo malungkot lang ako. Ang huling gamit na iniwan sa akin ni Mama ay hindi ko man lang naingatan. Ang naipon naming pera ay naubos din lahat ng tatay ko. Sabihin mo nga, bakit ba wala akong kwenta? Kapag nakikita ko siyang ganito, bakit parang kumikirot din ang puso ko? Huwag ka nang malungkot. May pupuntahan tayo. Ano ang gagawin mo? Napaka-misteryoso mo naman.
Idilat mo na ang mga mata mo. Ito? Ano ito? Mula ngayon, dito na ang magiging bago nating tahanan. Yeming Show, alam mo ba, ang lugar na ito ay ang bahay ni Mama? Talaga po ba? Kakatingin ko lang sa ads para sa paupahan ng agent. At parang nagustuhan ko ang lugar na ito. Kaya inupahan ko na agad. Talagang tadhana nga. Yeming Show? Salamat sa'yo. Makakatira na ako ulit dito. Ye Mingshu, hindi ka naman isang batang lalaki na hindi pa nakaranas ng pag-ibig. Isang yakap lang naman ito. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Dahil kasal na naman tayo? Hawakan mo na ang payroll card ko. Kung ganoon, ang sweldo ko ay ililipat ko ring lahat sa card na iyan. Hahatiin natin ang gastusin sa buhay. Mag-AA tayo, dahil alam kong mahirap din ang trabaho mo. Wag na. Sa pag-aalaga ng asawa, kaya ko namang tustusan iyon. Ye Mingshu, maraming salamat talaga sa araw na ito. Kung hindi, ilibre sana kita ng isang masarap na kain sa labas. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, ang kinabukasan ko ay punong-puno ng pag-asa. Ye Mingshu, alam mo ba? Ang lamb mutton skewer dito ang pinakamasarap sa buong lungsod. Gusto mo bang kumain sa steakhouse na yon? Hindi naman. Naalala ko lang ang ilang bagay noong bata pa ako. Tuwing sa sahod si Papa, lagi niyang dinadala si Kuya rito para kumain. Nang matuklasan ko iyon, nagpumilit din akong sumama. Pero sabi ni Papa, pabigat lang daw ang mga babae. At sa hinaharap si Kuya ang inaasahan para kumita ng pera, kaya kailangang si Kuya ang kumain ng masasarap. Parang nakakatawa tuloy. Ngayong malaki na ako, hindi pa ako kailanman nakakain ng steak. Nitong mga nakaraang taon, puro pag-iipon lang ang inatupag ko para mabili ulit ang bahay ni Mama. Pero balita ko ang kainan na ito, naging Michelin star restaurant na. Isang kainan lang dito, malamang katumbas na ng isang buwang suweldo. Bakit ka nakasimangot dyan? Ayos lang iyon, kahit ano namang kainin natin, ay pareho lang. Maghintay ka lang muna rito. Bibili lang ako ng tubig. President Ye, Mamaya, kapag pumunta rito ang babaeng iyon, mag-isip ka ng anumang dahilan at ibigay mo ng libre ang pagkain niya. opo. Tara na, huwag ka na bumili ng tubig. Kumain na lang tayo ng ice cream stick. May alam akong masarap na tindahan, isama kita roon. Miss, anniversary po ng aming shop ngayon. Kung kakain po kayo, kayo ang aming ika-100 customer. Kaya libre po ang inyong pagkain. Talaga po? Ye Mingshu, narinig mo ba iyon? Dali pasok na tayo. Tuloy po kayo. Ye Mingshu, para sa iyo ito. Salamat dahil hinayaan mong ang aking payapang buhay ay mapuno ng saya. Ako rin. Medyo matapang itong alak. Ayos lang po. Masaya naman kasi. At saka, ang tagal-tagal ko na rin po na hindi nakakaramdam ng ganitong saya.
Shudong niyan, ang utang mo sa akin ngayon ay kailangan mong bayaran sa ibang araw. Kasalanan talaga ito ng alak. Mahuhuli na ako sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Paano mo ako ihahatid kung wala ka namang kotse? Akin ito. Kumuha ako ng loan para bumili nito kahapon. Naka-lipstick ka pala ngayon, tabagay sa iyo. President Ye, magandang umaga po sa inyo. Tinatawag ka ba niya? Siyempre hindi. Ang kotseng hinihingi niyo po ay nakahanda na. Matagal na tayong hindi nagkita. President Lee, narito ka rin pala. Napakaliit talaga ng mundo. Huwag ka na nang magbiro. Paano ko naman magagawang magkaroon ng ganitong karangyang sasakyan? Hindi ba? Dong yan, halika. Ipakikilala kita sa kaniya. Siya ang dati kong boss sa pinagtatrabahuhan ko. Kumusta po? Ako po si Shudong niyan. Hello, kumusta po? Teka nga pala, nasaan na ang kotse mo? Mahuhuli na ako sa trabaho kapag hindi pa ako umalis. Ang sasakyan. Nandoon. Nandito pala. Kahit ba e-bike kailangan pa ng utang? Pero sa bagay, maganda rin ito dahil nakatutulong sa kalikasan. Sige na, tara na at bilisan natin. Patay? Naiwan ko pala ang susi ko. Ikaw talaga, hayaan mo na nga. Mag-train na lang ako mag-isa. Oo nga pala. Sa bahay naman natin ngayon, hindi naman tayo ganoon kahirap. Bayaran mo na ng buo iyang utang mo sa e-bike sa susunod. Sige. Hinding-hindi nyo dapat ilantad ang pagkatao ko. Pero bakit po hindi niyo na lang sabihin ang totoo kay Madam? Ginamit ko lang ang pangalan ng ibang tao noong pinakasalan ko siya kung malalaman niyang niloko ko siya. Paano kung hiwalayan niya ako? Kaya mas mabuti po kung magtatapat na kayo sa kanya agad. Sino ba namang mag-aakalang mamahalin ko? Masyadong marami ang sinasabi mo. Ihanda mo na ang sasakyan papunta sa kumpanya ni Mrs. Masusunod po. Meow meow. Ano bang nangyayari dito sa kumpanya ngayon? Hindi mo ba nabasa ang mensahe sa group chat? Ang chairman ng pinakamalaki nating lungsod ng yun, ang boss ng CA Group, ay nasa meeting room na para makipag-partner sa atin. Siya ang pangarap ng lahat ng babae, isang napakayaman at perpektong binata. Tumingin ka doon, yung nakaupo sa may unahan, yung nakatalikod sa atin. Kahit sa likod pa lang ay mukhang napakagwapo na niya. Mas gwapo pa ba siya sa asawa ko? Teka lang, bakit parang pamilyar sa akin ang likod na yon? Bakit kayo nakatunganga dyan? Tapos na ba ang trabaho nyo? Shudong niyan, magpaiwan ka. Alam mo ba, na magbabawas ng mga tauhan ang kumpanya? Anong ibig mong sabihin? Ako ang supervisor ng kumpanyang ito at nasa akin ang karapatang mamili kung sino ang mananatili o aalis. Pero maayos naman ang ginawa mong proposal noong nakaraan at saktong-sakto makikipagtulungan ang kumpanya natin sa CA Group. Kaya ikaw na ang gagawa ng report. Pagkatapos kong isulat ang report, ilalagay mo ang pangalan mo at ipapasa ito, tapos sasabihin mong tinulungan mo ako? Bakit hindi mo na lang ipagawa sa akin, pati ang trabaho mo bilang supervisor? President Ye, hindi po nararapat ang inaasta niyo ngayon. Anong nangyayari rito? Bukas, kapag ang walang kwentang supervisor na iyan ay narito pa, ikaw bilang boss, ay sabay nalalayas kasama niya. Opo, ngayon din po ay tatanggalin ko na siya. Inaabuso mo ang bait ko, ha? Gawin mo lang kung anong iniuutos ko. Naintindihan mo ba? Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ang mga taong nandaraya sa akin. Matagal ko na rin gustong umalis. At ang trabahong ito ay sinusukuan ko na. Anong ginagawa ninyo rito? G. Wang. Tignan niyo po siya. Hindi na nga siya marunong sumunod at nagawa pa akong sagot-sagutin. Humingi ka agad ng paumanhin kay Shudong niyan. Humingi ka kaagad ng paumanhin kay Shudong niyan. G. Wang. Ako. Anong ako? Simula bukas, umalis ka na sa kumpanya ko.
Ayaw na kitang makita pa rito. Bakit nakatayo ka pa riyan? Layas. Hinihintay mo ba na ipagtabuyan kita sa labas? Layas. Hinto. Ang sampal na ito ay para sa pag-abuso mo sa posisyon mo at sa hindi mo pagrespeto sa pinaghirapan ng iba. Ang sampal na ito ay dahil gusto ko ang gumaganti ng tapatan at tinatapos ito ng harapan. Ako, Umalis ka na. Pasensya na po, Jiwang. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Bukas, ibibigay ko na ang resignation letter ko. Dong Nian, huwag kang masyadong padalos-dalos. Nabalitaan mo naman, ang kumpanya natin ay nakipagtulungan na kay Share Group at ang chairman nila ay ikaw mismo ang pinili para mamahala sa proyektong ito. Kung aalis ka, ano nang mangyayari sa amin? Hamak na empleyado lang po ako. Isang napakahalagang proyekto. Bakit kailangang sa akin ibigay? Ang nasa isip ni President Ye, hindi natin iyon mahuhulaan, Dong Nian. Nakikiusap ako sa iyo. Ang kumpanya natin, kailangan ang proyektong ito. Pag-iisipan ko muna po. Sige. Ibigay mo agad sa akin ang sagot mo. President Ye, ngayon ko lang po kayo nakitang nagkakaganyan. Basta tungkol sa kaniya, hindi ako makapanatiling tenang. Ikaw pa ba ang aming cold-blooded na boss? Mula ngayon, ang proyektong ito, ikaw na ang mamamahala. Tandaan mo, huwag mong hahayaang malaman ni Dong Nian ang tunay kong pagkakakilanlan. Galit siya sa mga taong nagsisinungaling sa kaniya. Galit siya sa mga taong nagsisinungaling. Pero baka maitatago niyo ito ngayon, pero hindi habang buhay, sir. Alam ko ang ginagawa ko. Sige na, uuwi na ako para bumili ng sahog at magluto. Yeming Show? Nandyan ka na pala. Oo. Sakto ang mga binili ko ngayon. Puro paborito mong pagkain ito. Paglulutuan kita pag-uwi. Ito ba ay mula sa palengke na malapit sa atin? Oo. Sabi mo kasi nung nakaraan, mura at sariwa ang mga tinda doon. Kaya pumunta ako doon kanina. Nakipagtawaran pa nga ako sa ilang matatandang babae doon. Ang galing mo naman. Marunong ka na palang tumawad? Siyempre naman. Pero alam mo ba, kanina sa opisina, may nakita akong kamukhang kamukha mo mula sa likod. Sayang lang, at hindi ko nakita ang mukha niya. Pero siguro naman, hindi siya kasing gwapo mo. Siyempre, hindi naman ordinaryo ang mukha ko. Sige na, tara na at umuwi. Nagugutom na ako. Sige. Wow, ang bango naman ng ulam na ito. Salamat sa pagod mo, Chef Ye, maupo ka na at kumain. Sige, kumain ka na muna. May kukunin lang ako. Babalik ako agad. Medyo namumula at maga ang pisngi mo. Punasan mo yan ng maligamgam na tubig para guminhawa ang pakiramdam mo. Hindi mo ba itatanong sa akin kung ano ang nangyari? Hinding-hindi kita pipilitin na. Sabihin ang mga bagay na ayaw mong sabihin. Naniniwala ako na balang araw. Ikaw mismo ang gugustong ibahagi iyan sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano kalala ang supervisor namin sa kumpanya. Inagaw niya ang merito para sa gawa ko at sinaktan pa ako. Pero syempre, gumanti rin ako sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko na sanang mag-resign. Pero sabi ng Wang ng kumpanya namin, may mahalagang gawain siyang ibibigay sa akin, kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan po, aksidente akong pumasok sa kwarto mo at nakita ko ang plano para sa proyekto. Napakalinaw ng mga isinulat mo doon. Sa tingin ko, hindi mo rin naman gustong manatili na lang na maliit na empleyado habang buhay, di ba? Ngayong may pagkakataon na, subukan mo na itong gawin ng buong tapang. Baka sakaling ito na ang tagumpay mo. Tama ka. May punto ka. Hindi na lang ako nag-iisa ngayon. Dahil may pamilya na ako, hindi na pwedeng maging batugan na lang. Saka, hindi naman pwedeng habang buhay tayong umuupa lang ng bahay. Magpapakapagod akong mag-ipon ng pera para mabili ko ang bahay na ito. Sa ganoong paraan, magkakaroon na tayo ng sarili nating tahanan. Sa sinasabi mong iyan, parang pinalalabas mong isa lang akong lalaking umaasa sa'yo? Dapat ay maging masaya ka na. Kapag malaki na ang kinikita ko balang araw, ibili kita ng malaking bahay. Kung ganoon, aasahan ko yan.
Shu Dongyan. Utang mo ito sa akin. Siya nga pala, papayag muna ako sa mga nakaplanong trabaho ni Jiwang. Matulog ka na ng maaga, good night. Gising ka na? Inumin mo itong gatas. Teka lang po, hindi na muna ako iinom. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho at magmadali para makaabot sa tren. President Ye, huwag po ninyong kalimutan. May pag-uusapan po kayong pakikipagtulungan sa kumpanya ni Mrs. ngayon. Sige, sunduin mo ako. Pasok. Dongyan, tamang-tama ang dating mo. Ngayong araw ay kailangan nating makipagkita sa chairman ng Fengxing Group para sa isang salo-salo. May meeting pa ako rito, hindi pa ako agad makaalis. Pumunta ka muna roon at asikasuhin sila. Isang paraan din iyan para maging pamilyar ka sa negosyo. Sige po, Jiwang. Rose Hotel, Tinglan Pavilion, huwag kang magkakamali ng lugar. President Ye, nakahanda na po ang pagkain, hinihintay na lang po siyang dumating. Sige, pabilisin mo siya. Napakabagal niya. Gusto pa ba niyang makipagnegosyo sa akin? Bakit parang boses iyon ni Yeming Shu? Wala siya sa trabaho. Anong ginagawa niya rito? Ang tawag ni Dongyan. Titingnan ko nga kung anong pakay mo rito. President Lee, nasaan si Yeming Shu? Siya, kung nasaan man siya, hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko? Hindi naman ako ang asawa niya. Sekretarya Lee, pasensya ka na, may inasikaso lang ako kaya nahuli ako ng konti. Sekretarya Lee, nasaan si President Ye? Ano po kasi? Sekretarya Lee? Hindi ba ikaw si President Lee? Iyon. Sa aming kumpanya, Kapag nasa labas, mas gusto naming tumawag gamit ang matataas na titulo para magmukhang respetado. Tama, ganun nga po ang nangyari. Yeming Shu, sigurado ba kayong wala siya sa loob? Tinatawagan ko lang siya kanina. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkita, namimiss ko na siya. Itong kwarto na to, medyo nakakatakot ang paligid. Ano kaya? Kung tayo na lang ay lumipat sa kabilang kwarto, masama ang pakiramdam ko rito. Sige po. Sige po, Sekretarya Lee, mauuna na po kami roon. Dongyan, tara na. Talagang hindi maganda ang pwesto rito. President Ye, pwede na po kayong lumabas? President Ye, paalisin ko na po ang madam. Muntik na tayong mahuli. Pumunta pala rito si Madam ngayong araw, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko rin po alam. Ang tanging pinatawag ko lang ay si Wang Yufeng. Sige na. Asikasuhin mo na ang trabaho natin. Huwag mo nang paghintayin ng matagal si Madam. Nga pala, isa pa. Huwag mong papainumin ng alak si Madam. Kapag nalaman ko na nangangamoy alak siya, ang bonus mo para sa buwan na ito ay mawawala na. May secretary pa ba sa mundo na mas kawawa pa sa akin? Opo. Sige, pumunta ka na. Tungkol doon, Sekretarya Lee. Si Dong Nian po, pumayag na po siyang hawakan ang proyekto ng CA Group sa West City. Kung okay lang po sa inyo ngayong araw, maaari na ba nating pirmahan ang pagtutulungan ito? Ito ang kontrata para sa ating dalawa. Tingnan niyo po ang bawat isa. Kung wala ng problema, maaari na nating pirmahan. Wang, may isang bagay po ako na kailangang bigyang diin sa inyo. Ano po iyon? Sabihin niyo po. Ang aming pakikipagtulungan sa inyong Haoyu Group ay may kondisyon. Dapat ay si Binibining Xu Dongnian po ang tumayong bilang tagaplano. Kapag nalaman naming pinalitan niyo ang taong namamahala, maaari naming itigil ang pagtutulungan anumang oras. Alam ko. Huwag po kayong mag-alala. Sa tingin ko ay wala namang problema, pipirmahan ko na ito. Sekretarya Lee, hanggang dito muna ang seryosong usapan natin ngayon. Mamaya ay mag-inuman tayo ng maayos. Waiter. Wang. Ngayong araw ay trabaho lang ang pag-uusapan natin, tsaalang at walang alak. Huwag na kayong mahiya, Sekretarya Lee. Dong Nian. Ikaw pa ang hindi nahihiya kapag nalaman ito ni President Ye na hinahayaan kong ang madam ang magsalin sa akin ng alak, siguradong lagot ako sa kaniya. Sige na. Ihanda mo na iyan.
Miss Yu, ano kasi, nagbilin talaga sa akin si President Ye. Ngayon, natsaa lang ang pwedeng inumin at hindi ako pwedeng uminom ng alak. Ay nako, tingnan mo. Naging padalos-dalos ako rito. Sekretarya Lee, masyadong marami kayong inaasikasong gawain araw-araw. Kung mapaparami kayo ng inuman, baka makaapekto pa ito sa inyong trabaho. Alam ko, naiintindihan ko. O sige, ngayong araw ay tsaa na lang ang inumin natin. Tsaa na lang. Magtsaa po tayo. Sige, magtsaa tayo. Ang paplastik nyo naman, wag nyo na akong idamay. Nakakabagot naman dito. Mabuti pang umuwi na lang at panoorin si Ye Ming show na magluto. Bakit ba siya? Kanina pa nakatingin sa akin? Huwag mong sabihing may gusto siya sa akin. Dapat ay marunong siyang rumespeto sa asawa ng kaibigan niya. Alam naman siguro niya ang prinsipyong iyon. Sekretarya Lee, masaya akong nakatrabaho ka. Gayon din sa inyo po. Sige. Sige po, mauuna na po ako. Sige po. Beb? Dongnian? Ano po? Gabi na po. Kung gusto niyo po ay ihatid ko na kayo pabalik? Huwag na po. Naghihintay ang asawa ko sa bahay. Kailangan ko nang umuwi. Huwag na po kayong mag-abala. Bakit naman ngayon pa ito kinaltas? Kung kailan kailangan ko ang pera. Heto na nga, wala na akong pamasahing pauwi. Sana pala, pumayag na lang ako kay Sekretarya Lee kanina. Huwag na pala, paano kung may masama siyang balak sa akin? Mas mahalaga ang kaligtasan ko. Hello, Mingshu? Nandyan ka ba sa bahay? Wala na akong pambayad sa taxi? Huwag kang aalis diyan. Susunduin kita ngayon din. Hindi ko pa nga nasasabi kung nasaan ako. Hayaan na nga. Maghihintay na lang ako. Sakay na. Ito ba ang tinawagan kong private car? Ako ang para sa Miss Shu na eksklusibong driver. Pero wala akong pera na pambayad sa pamasahe. Hindi iyan ang gusto ko. Naku, mahusay ka talagang magsalita. Sige na, uuwi na tayo. Sige. Halika. Nga pala, tungkol sa pambayad sa sasakyan, nabayaran mo na ba ito ng buo? Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang sa pagkain. Baka isipin ng iba na pinapahirapan kita araw-araw? Hindi mo lang alam? Ngayon, may meeting ang kumpanya ni na Ji Wang at President Lee at hindi sila tumitigil sa pagsasalita. Walang tigil ang mga bibig nila, kaya napilitan lang akong ngumiti sa kanila, sa gilid. Halos wala akong nakain, gutom na ako. Nagawa ka pa nilang piliting ngumiti? Hindi naman sa ganoon. Dala lang ng paggalang, hindi naman pwedeng nakayuko lang ako habang kumakain. Buti na lang at hindi ako pinainom ng alak ngayon. Pero, sa tingin ko, si President Lee ay hindi mabuting tao. Ikwento mo ng mabuti ang detalye. Noong kumakain po siya kanina, panay po ang tingin niya sa akin. Pagkatapos naming kumain, gusto niya pa po akong ihatid sa bahay. Ano? Huwag po kayong magalit agad, tinanggihan ko naman po siya ng malinaw. Lagi ko pong pinapaalalahanan ang sarili ko na ako ay may asawa na. Mabuti naman kung ganoon. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng babala. Wala siyang matatanggap na bonus ngayong buwan. Hindi lang siya basta tumitig sa asawa ko, naglakas loob pa siyang ihatid dito ng mag-isa sa bahay. President Ye, hindi ba't kayo po ang nag-utos na bantayan si Madam para hindi siya uminom? At hindi ba po ninyo sa akin ipinagbilin na siguraduhing maihatid si Madam ng ligtas sa inyong bahay? Bakit? May masakit ba sa lalamunan mo? Wala. Siya nga pala. Hindi ba't kakasweldo mo lang? Bakit mabilis na naubos ang pera mo? Ang pera ko, hindi ba nailipat ko na lahat kay Papa? At isa pa, pagod ka rin sa trabaho. Ang mga gamit sa bahay noong nakaraang buwan, ikaw lahat ang bumili. Kaya naman, binayaran ko na ang bill sa tubig,
at property fees para sa buwang ito. Pero matapos magbayad, ilang daang dolyar na lang ang natira sa card ko. Ikaw talaga? Hindi ko ba nasabi na sa iyo? Mula ngayon, ang mga gastusin sa bahay, ako na ang magbabayad para sa iyo. Ang pera mo, hindi ba't itatabi mo pa yan pambili ng bahay? Ito ay para sa... Tanggapin mo ang perang ito, bawal tumanggi. Ang bait talaga ng asawa ko. Kung mababawi ko lang sana ang perang ibinigay ko sa kanya, kung ganoon, hindi sana tayo namumuhay ng ganito kahirap. Sinong nagsabing hindi na mababawi? May paraan ka ba? Ang transfer records mo sa kanya, naitabi mo pa ba? Nasa akin pa ang lahat. Sige, isend mo iyan sa akin mamaya. May kaibigan akong abogado? Ipakikita ko ito sa kanya. Pero, hindi ba masyadong mahal kumuha ng abogado? Huwag kang mag-alala. Sabi ko naman sa iyo, kaibigan ko siya. May utang na loob siya sa akin, bibigyan niya tayo ng discount. Ang bait talaga ng asawa ko. Cheers! G. Wang, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Alalahanin niyo naman po ang tagal ng pinagsamahan natin, kahit papano ay nagsilbi ako sa inyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala tayong anumang relasyon. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko ngayon, walang mangyayari. Ginalit mo ang taong hindi mo dapat kinalaban, kasalanan mo iyan sa sarili mo. Shu Dongnian, walang hiya ka. Hello, Mingshu. Tumawag ang abogado sa akin ngayong araw. Sabi niya, malaki ang tsansa nating manalo. Kailangan mo lang mag-relax sa bahay at maghintay. Shu Dongnian. Wala kang utang na loob. Kumuha lang ako ng konting pera sa iyo. Tapos idedemanda mo ako sa abogado? Mag-sorry ka sa akin? Anong sabi mo? Sabi ko, mag-sorry ka sa akin. Sigurado ako na ayaw mo madagdagan pa ng kasong physical injuries ang sitwasyon mo. Ang lakas na ng loob mo ngayon para pagsalitaan ng tatay mo ng ganyan? Anong pakialam mo kung parusahan kita? Karapatan ng magulang ang disiplinahin ng anak. Ako ang naghirap na palakihin ka mula pagkabata, pero wala man lang akong nakuha sa iyo at idedemanda mo pa ako. Shu Dongnian, napakabuti mo talagang anak. Ikaw talaga. Kinuha ko lang ang pera ko, mali ba iyon? Sa tingin ko, gusto mong kunin ang pera at umalis para tustusan ang kabit mo, no? Mas gusto mo pang gastusin ang pera sa ibang lalaki kaysa ibigay ito sa sarili mong pamilya. Ang tawag ko sa iyo ay pabigat at mabait pa ang tawag na iyan. Talagang ipinanganak kang walang hiya. Sa palagay ko, hindi galing sa marangal ang perang ito. Kumita ka sa masamang paraan? Nag-enjoy ka ba? Tumahimik ka? Tinawag mo akong pabigat? Isipin mo nang mabuti, sa pamilyang ito, sino ba talaga ang tunay na pabigat? Ikaw at si Shushuan, araw-araw na nakatambay at walang ginagawa sa bahay? Lahat ng gastusin dito, ako ang nagbabayad. Kahit pa ang utang sa sugal ng paborito mong anak, binabayaran ko buwan-buwan mula sa sarili kong tipid. 20 taon na akong nabubuhay. Pero kailanman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng ama, puro lang pasakit. Binabawi ko lang ang pera ko sa legal na paraan. Ano ang mali doon? Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapaapi sa iyo. Hinding-hindi na kita tatawaging papa. Magsama na kayo ng walang silbi mong anak habang buhay? Wala kang utang na loob at walang hiya ka. Pagbabayarin kita ngayong araw. Walang hiya ka. Paparusahan talaga kita ngayon. Subukan mo siyang saktan. Paulit-ulit mo nang ginagambala ang asawa ko na nagdulot na ng malalang epekto sa buhay namin. Nagsampa na ako ng kaso sa korte, kaya maghanda ka na sa parusa ng batas. Sige, kayong dalawang mga masasamang tao, humanda kayo sa akin. Hindi na kailangang maghintay dahil natawagan ko na ang mga autoridad. Paparating na sila rito at siguradong makukulong ka. Shu Dongnian, walang hiya ka talaga. Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Magbabayad kayo sa akin. Ayos lang yan. Huwag mo siyang pakinggan. Huwag kang matakot. Nandito ako.
Pwede bang huwag ka nang umalis? Behave ka lang. Kukuha lang ako ng tubig at babalik din ako agad. Sabihin mo sa kanila na bilisan ang proseso. Gusto kong maranasan niya sa kulungan. Ang hirap na mas masahol pa sa kamatayan. Opo, sir. Dong Nian, bakit naglakas loob ka pang pumunta rito sa kumpanya? Hindi mo ba alam na ang mga tao rito sa kumpanya ngayon ay pinag-uusapan ka na sa likod mo? Bakit naman nila ako pinag-uusapan? Pakiusap naman, mag-internet ka rin minsan. Tingnan mo ito. Ang video na ito sa internet ay mabilis na kumakalat at pinagkakaguluhan na. Wala kang utang na loob. Counting pera mo lang ang ginamit ko. Tapos nagawa mo pa akong kasuhan sa abogado? Ang video na ito ay pinutol-putol? Sadya itong ginawa para magmukha akong masama? Siyempre naniniwala ako sa'yo na hindi ka ganyang klase ng tao. Pero hindi naniniwala ang ibang tao. Ano kaya kung nitong mga susunod na araw ay umuwi ka muna para umiwas sa gulo bago ka bumalik dito sa opisina para magtrabaho? Hindi pwede. Marami pa akong proyektong kailangang tapusin. Inaantay ko pa na matapos ang proyektong ito para ma-promote ako at tumaas ang sahod ko. Hindi ako pwedeng sumuko na lang ng ganito. Nagagawa niya talagang kasuhan ang sarili niyang ama. Sa labas na tayo mag-usap. President Ye, ang meeting po natin sa Huiyue Group ay magsisimula na sa loob ng 1 oras. Sige. Pero ang asawa niyo po, Anong nangyari sa kaniya? mas mabuting panoorin niyo na lang po ang video. Kalokohan! Ihanda ang PR team. Hanapin niyo kung sino ang nagpakalat ng video na iyan. Masusunod po. Kayo po ba si Miss Shu? Tungkol po sa kumakalat sa internet na pinarusahan niyo ang sarili niyong pamilya at ipinakulong ang sarili niyong ama, mayroon ba kayong gustong sabihin? Maraming galit na mga tao ang nagsasabi sa internet na dapat kayong managot dahil sa paglabag nyo sa moralidad ng lipunan at kailangan nyo ring maharap sa batas. Wala ba kayong ipapaliwanag? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Tuminggi kayo? Walang hiya ka. Ang taong tulad mo na walang konsensya at gumagawa ng masama sa sariling kadugo ay dapat lang na maglaho. Shudong Nian, umalis ka na sa kumpanyang ito. Tumabi kayong lahat. Hindi ka ba nila nasaktan? Ayos lang ako. Sobrang kalabisan na ang ginagawa ninyo. Humingi kayo ng tawad sa kanya? Bakit namin gagawin yon? Nararapat lang sa iyo ang nangyari. Teka, hindi ba ito si Ye? Ikaw si Guangming Daily Agency, di ba? Maganda ka ng mabangkarote bukas. Ngayong araw, kayong lahat, sinaktan ninyo ang aking asawa. Kaya walang makakaligtas sa inyo. Aalis na tayo. Ngayon, anong dapat nating gawin? Yari na kami. Yari na talaga. Hindi namin akalaing mababangga namin ang makapangyarihang si President Ye. Paano na kami makakapagtrabaho sa lungsod ng yun? Pumasok ka. Sino ka? Secretary Lee. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Ito ang opisina ng CEO sa CIE Group. Ang nasa harap mo ngayon ay ang aming chairman, si President Ye. President Yi? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para saktan ang babae ko? Ang babae mo? Ang ibig mong sabihin ba ay si Shudong Nian? Tama ka. Si Shudong niya ang asawa ko. President Ye, talagang hindi ko alam na si Shudong Nian pala ay inyong asawa. Kundi, kahit magkaroon pa ako ng 800 lakas ng loob, hindi ko po iyon magagawa. President Ye, patawarin niyo na po ako. Patawarin ka? Hindi mo ba narinig kung paano ako ilarawan ng mga tao sa labas? Mabagsik at walang takot. Desidido sa bawat kilos. President Ye? Parusahan mo ang mga kamay niya. Tandaan mo, isa-isahin mo siyang pagbayarin, pagkatapos ay paalisin sa lungsod ng yun. At hinding-hindi na muling makakaapak dito kahit kailan. Opo. President Ye, President Ye, President Ye, patawarin niyo po ako. Ye Mingshu,
Alam mo ba, may bago ng balita tungkol sa issue ko. Hindi ko rin alam kung sinong mabuting tao ang gumawa nito. Ngayon, pwede na uli akong pumasok sa trabaho? Ganoon ba, Dong Nian? Napakagandang balita. Congratulations sa'yo! Mingshu, ikaw, anong ginagawa mo rito? Ako? Pumunta ako rito sa kumpanya para sa isang interview. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko na kaya ko nang magtrabaho ng normal? Kaya naman, pinauna ako ng ating kumpanyang G, Wang, para magdala ng mga dokumento. Dito ang partner ng ating kumpanya na, She Group. Nakatanggap ka ba sa interview? Siyempre naman, hindi mo ba alam kung sino ang asawa mo? May kumpanya ba na hindi ako tatanggapin? Xiao Nian, ikakasal na ako sa susunod na linggo. At hindi mo pa nabibisita ang bagong bahay ng kuya mo, di ba? May oras ka ba ngayong araw? Gusto ka sanang ilibre ng kuya at ate mo ng hapunan. Anong balak mong gawin? Tungkol sa mga nangyari noon, si tatay lang ang nagpahamak sa sarili niya. Huwag mo namang isisi ito sa akin, hindi ba? Tayong dalawa. Matagal na rin tayong hindi nagkikita, kaya magsama-sama muna tayo ngayon. Sige, isend mo sa akin ang address at pupunta ako pagkatapos ng trabaho. Saka, ngayong gabi, hindi ako uuwi para kumain. Pasok kayo. Nian, Tara. Pasok at maupo maupo kayo. Xiao Nian, halika, maupo ka. Pasok na kayo at maupo. Tara, maupo ka muna. Matagal na rin hindi tayo nagkikitang magkapatid. Kaya nga, Xiaonian, ikaw naman, ang tagal na nung lumipat ang kuya mo, hindi mo man lang naisipang bumisita, kailangan pa namin kayong imbitahan. Tama? Ganoon ba? Dapat ko nga talagang makita ang bahay na ito na binili gamit ang pera ko. Anong sinasabi mo? May karapatan ka bang sumabat? Bilisan mo, mamili ka na ng ulam. Wala nang pera para pambili. Bigyan mo ako ng pera. Walang hiya kang babae. Nasa bahay ka lang maghapon, walang ginagawa, pero ang bilis maubos ng pera. Isa kang pabigat. Eto, kunin mo. Kung matapang ka, huwag kang magpaalaga sa akin. Wala kang alam gawin kundi magsugal araw-araw. Ulitin mo ang sinabi mo. Mukhang sapat na ang nakita ko. Dapat na rin akong umalis. Nian. Maupo ka. Namamalengke na ang hipag mo. Kumain ka muna, bago ka umalis? Hindi ba? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Medyo gipit si kuya ngayon? Bigyan mo naman si kuya ng pera. Wala akong pera? Humingi ka na lang sa iba. Bakit pa ako lalapit sa iba? Nandito ka naman para sa akin, ang aking mabait na Nian. Ipinakulong mo ang tatay natin. Nawalan ako ng pagkakaingat yaman, kaya sa iyo lang ako pwedeng humingi. Huwag mo akong hawakan. Hinding-hindi ko nabibigyan ng kahit isang sentimo ang tarantadong katulad mo. Shu Dongyan. Huwag mo akong sagarin. Habang maayos pa akong nakikipag-usap sa iyo, ilabas mo na ang pera. Kung hindi, humanda ka sa akin. Hindi ka na talaga nagbago. Linawin natin ito ngayon. Pera ang gusto mo? Hinding-hindi. Ayaw mong ibigay ha? Kung ayaw mo, ako mismo ang kukuha. Ibalik mo ang bag ko. Umalis ka sa daan ko. Huwag mo akong pigilan. Ibalik mo sa akin. Subukan mong galawin siya at malalagot ka. Sino ka ba sa akala mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Anong ginagawa mo rito? Nag-aalala kasi ako sa iyo, kaya sinundan kita. Alam ko na, ito ang sinasabi ni Papa sa labas. Na may kinalulunong kang lalaki, di ba? Gumagastos ka ng pera para sa lalaki mo, pero sa akin ayaw mong magbigay? Wala kang pinagkaiba sa isang hayop. Rumespeto ka naman sa pananalita mo? Mas mabuti pang ang pera ko ay ibigay ko na lang sa pulubi sa daan kaysa ibigay sa isang taong katulad mo na wala nang inatupag kundi magsugal? Hindi ba iyan yung may-ari ng Rolls-Royce kanina? Bakit sila magkasama ni Shu Dongnian? Mingxiu, tara na. Dongnian, sino po siya? Asawa ko po siya. Nakakainis. Naunahan pa ako ng Shu Dongnian na iyan. Hindi pwede. Napakagandang lalaki niya. Hindi ko siya hahayaang makawala. Si brother-in-law pala ito. Pasensya na po kung hindi naging maayos ang pagtanggap namin sa inyo. Huwag niyo sana itong mamasamain. Dahil nandito naman ang lahat. Sumabay na po kayong kumain. Huwag na po. Hindi na kami kakain. Sige. Kakain muna kami bago umalis. Mingxiu, Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga bagay na sayo ay babawiin nating lahat. Shuli, may problema ba sa utak mo?
Hindi nga magpahiram ng pera sa akin ang Shudong Nian na iyan. Bakit mo pa sila inanyayahang kumain? Aba, huwag ka munang magalit. Nabalitaan ko na ang asawa ni Shudong Nian ay maraming pera. Kung hindi ka bibigyan ng pera ni Shudong Nian, sa asawa na lang niya ikaw humingi. Kuya ka naman niya, hindi ka naman niya kayang saktan, di ba? Sa bagay, may punto ka roon. Sige na, magluto ka na. Kapag nakuha ko na ang lalaking ito, ang una kong gagawin ay palalayasin kita. Halika, brother-in-law. Kumain ka pa ng marami. Pasensya na kanina. Nadala lang ako ng galit kaya nakapagsalita ng masama. Huwag niyo po sanang pansinin. Siya nga pala, brother-in-law. Saan po ba kayo nagtatrabaho? Pasensya na po. Medyo maselan po ako sa kalinisan. Pakipalitan po itong mangkok ko. Shuli, naririnig mo ba? Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Bilisan mo at ipagsandok mo siya ng kanin. Isa lang siyang ordinaryong empleyado, wala siyang pera. Mukhang si Shudong Nian ay hindi pa alam ang tunay niyang pagkatao. Wala kang pera? Shuli? Niloloko mo ba ako? Tama na, sa babae mo lang kayang ilabas ang galit mo? Anong klaseng lalaki ka ba? Asawa ko siya, kaya ako ang masusunod sa kaniya. Bakit ka ba nakikialam? Anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo ba nasaktan kita? Mahirap. Jujuan, 30 taong gulang na walang trabaho, nakulong na dahil sa pagnanakaw, at may utang ka pang $1,000,000 sa labas. Tama ako, di ba? Anong gusto mong gawin? Gusto ko lang sabihin sa'yo na akin si Shudong Nian. Kapag sinubukan mo pa siyang saktan, parurusahan kita ng matindi. Saka, yung perang kinuha mo kay Shudong Nian, ipinaalam ko na sa mga autoridad para mabawi iyon ng legal. Maghintay ka na lang na puntahan kanila para usisain. Ming-Xiu, gusto ko sanang makipag-usap sa iyo. Hindi na kailangan. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganito. Umalis ka na! Nakita ko ang lahat. Nakita kita na bumaba sa isang Rolls Royce. Anong gusto mong palabasin? Siguradong hindi alam ni Shudong Nian ang tunay mong pagkatao, di ba? Anong pakialam mo? Makipagbalikan ka lang sa akin. At nangangako akong hindi ko sasabihin kay Shudong Nian. Walang sino man sa mundong ito ang pwedeng tumakot sa akin. Manahimik ka, kundi patatalsikin kita para mawala ka na dito. Ayusin mo ang pananalita mo. Dahil kung hindi, pagbabayarin kita at mawawala ka sa mundong ito. Bitawan mo ako. Huwag mo akong piliting humingi ng tulong. Kapag nangyari iyon at nakita tayong dalawa lang, na magkasama sa isang silid, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag kay Shudong Nian. Talaga ba? Subukan mo kung kaya mo. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa nyo? Napakagulo nyo. Shuli, ikaw, ano ba itong ginagawa mo? Hindi ba't magpapalit ka lang ng damit? Bakit ganyan ang suot mo noong lumabas ka? Xiao Nian, balak ko lang sanang maligo. Pero hindi ko inasahang makakasalubong ko si brother-in-law. Sino ba ang mag-aakalang pagtatangkaan niya akong... Shudong Nian! Tingnan mo! Tingnan mo ito. Ito ang lalaking pinili mo. Huwag mong sabihin, gusto mong palabasin na si Ming-Xiu ay nagtangka? Nagawan ka ng masama? Tama, iyon nga. Huwag kang mag-alala, ang taste ng Ming-Xiu ko, hindi naman bagsak sa ganyang level. Umuwi na tayo. Ikaw, Wala kang hiya. nagkakamali ako. Pasensya na. Mahilig kang mangakit ng mga lalaki, di ba? Bibigyan kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kapag hindi ka kumita ng $1,000,000, ipapadala kita sa bar para magtrabaho bilang babae doon. Yiming Show. Makukuha rin kita. Paano mo nalaman? Shuli, gawa-gawa lang niya ang lahat laban sa akin. Dahil alam ko, hindi ka ganoong klase ng tao. Talagang naniniwala ka sa akin? Ikaw kaya sa buong mundo ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Dong Nian? Sa totoo lang, ako. Hayaan mo na, wala ito. Umuwi na tayo. Ihanap mo ako ng impormasyon tungkol sa babaeng nagngangalang Shuli.
Nasaan na iyon? Inilagay ko lang iyon dito. Ye Mingshu, ang boss ng CA Group, na may kayamanang higit sa 100 bilyon. Ano? Siya rin pala ang may hawak sa ekonomiya ng buong mundo. Ang boss ng CA Group? Hindi maaari. Kahit hindi ko siya makuha, kukuha pa rin ako ng pakinabang mula sa kanya. CA Group, hindi ba? President Ye, heto po ang hinihingi ninyong dokumento. May babae po sa labas na nagsasabing may usapan kayo. Anong pangalan niya? Ang sabi po niya ay siya si Shuli. Gusto niyo po bang palamasin ko na siya? Huwag na. Kapag sinabi niya kay Dong Nian ang tunay kong pagkatao, masisira ang aking plano. Dalhin mo siya rito. Masusunod po. Masyado pala kitang minaliit at hindi ko inasahang mahanap mo ang lugar na ito. Ano ba talaga ang kailangan mo? Dapat alam mo na hinding-hindi mapapatawad ni Shu Dongnian ang isang taong nanloko sa kanya. Paano na lang kung ang tunay mong pagkatao ay? Bakit? Tinatakot mo ba ako? Kasi hindi mo naman ako sinasagot. Actually, 18 taong gulang pa lang ay nabuntis na ng hindi kasal, iniwan ang isang anak sa pamilya ng lalaki, at pagkatapos ay nagpalustay sa isang mayamang lalaki hanggang sa napunta sa ospital at naghanap kay Xu Xuan para sumalo sa iyo. Siguradong hindi niya pa alam na may anak ka na pala. Sabihin mo, kung ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng ito, ano na lang kaya ang mangyayari sa iyo? Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Napakadali lang para sa akin na alamin ang iyong mga sikreto. Huling beses na itatanong ko sa iyo, ano ba talaga ang pakay mo? Gusto ko lang namang tulungan mo akong makahanap ng trabaho. Kung gusto mong magtrabaho, magpasa ka ng resume at mag-interview. At sumunod ka sa tamang proseso. Walang padrino rito sa akin. Hindi ba talaga pwede? Kahit bilang sekretarya mo lang po? Inapayuhan kita na huwag gamitin ang mga maruruming pakay mo sa akin, kundi ay tiyak na mapapahamak ka lang. Lumabas ka na. Pinapayuhan kita na huwag mong subukan ang anumang masamang balak sa akin, kundi pagbabayarin kita. Umalis ka! Kung ganoon, mangako ka sa akin. Huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa akin kahit kanino. Wala akong interes sa iyo. Binibigyan kita ng 3 segundo. Maglaho ka sa harapan ko ngayon din. Madam President? Nandito na po pala kayo? Madam President, akala ba talaga nila ay ako si Madam President? Gusto ko sana na hindi mapansin, pero hindi ko akalain na ganito kabilis niyo akong makikilala. Sino ka ba? Ako po ang HR manager ng Shea Group. Ganoon ba? Plano kong obserbahan ang Shea Group kung may ibang babaeng nagkakagusto sa asawa ko. Ikuhan mo ako ng posisyon sa trabaho at makinig ka, huwag mong hahayaan na malaman ito ng inyong President Ye, kundi ikaw ang malalagot sa akin. Opo, huwag po kayong mag-alala, asikasuhin ko na po agad. Sige na. Sige po. Ang Madam President ay wala nang iba kundi ako lang. Lahat kayo, ihinto muna ang mga ginagawa nyo. May sasabihin lang ako. Alam kong naging masipag kayo nitong mga nakaraan, kaya ngayong araw, ililibre ko kayo sa labas bilang pasasalamat. Pwede nyong isama ang mga pamilya nyo. Ituturing na rin natin itong team building ng kumpanya. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Ayos, ang galing naman. Dapat talagang sulitin natin ang libre niya ngayon. Tama ka. Shu Dongnian, isama mo rin ang asawa mo. Nabanggit mo siya noon, pero hindi pa namin siya nakikilala. Siguro wag na lang muna. Kasi ang asawa ko, hindi siya sanay na lumalabas-labas sa mga ganito. Ano ka ba, Dongnian? Kasal ka na pala? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Oo nga, Dong Nian. Paniguradong bata pa at matalino ang asawa mo at sobrang gwapo sigurado. Natatakot ka lang yata na isama siya dahil baka magustuhan siya ng ibang kasamahan natin sa kumpanya. Nakita niyo na po ba ang asawa ko? Hula ko lang iyon, hula ko lang. Sige na, ituloy na ang trabaho. Magtrabaho na kayo ulit. Grabe naman. Gaano ba kagwapo ang asawa mo? At kailangan pa talagang itago siya sa amin? Hindi pwede. Dapat isama mo siya mamaya para makita namin. Tara na. Hoy, Dongnian, darating ba ang asawa mo? Padating na raw siya maya-maya?
Yuan, ang boyfriend mo, hindi ba't siya ang tagapagmana ng lungsod ng yon na si Yang Master Dong? Pupunta ba siya ngayong gabi? Siyempre naman. Yuan, ang suot mo ba sa kamay mo ay ang pinakabagong modelo ng Cartier? Sus Mariosep, napakamapagmasid mo talaga. Ang totoo, masyado itong agaw pansin para sa akin. Pero sabi ng boyfriend ko, hindi raw dapat nagpapakumbaba ang babae niya, kaya pinilit niya akong isuot ito. Huy, Dong Nian, ikinasal ka na, pero ang asawa mo, binilhan ka ba ng 5 uri ng alahas? Hindi po. Sa pagpapakasal, hindi ba't kailangang mayroon nun? Bakit ganyan ang asawa mo? Siguro ay hindi niya kayang bumili. Pagkatapos ng lahat, hindi naman lahat ng tao ay kasing yaman ni Yang Master Dong. Hindi naman mahalaga sa akin ang mga bagay na iyan. Isa pa, medyo minadali ang kasal namin ng asawa ko, kaya wala kaming oras para maghanda. Nag-flash marriage pala kayo? Hindi naman sa pinagsasabihan kita, Dong Nian, pero sa ganda mong iyan, dapat ay nag-enjoy ka muna ng ilang taon. Marami namang lalaki riyan, di ba? Bakit ka nagmadaling magpakasal? At sa isang taong walang pera pa talaga? Anong nakita mo sa kanya? Hindi lahat ng tao ay kapareho mo ng panlasa sa lalaki, na basta may pera, papatusin mo lahat. Hoy, ikaw. Hala, tama na yan. Maging payapa na lang tayong lahat. Kumain na tayo. Hello, baby. Alam ko nang nagkamali ako. Hello, patawarin mo na ako. Minsan lang naman ito. Sige na. Huwag ka nang magalit, please. Sige na. Hoy! Tol, bakit nakatambay ka rito kasama ang bulok mong electric bike? Umalis ka sa daan. Bakit naman ako tatabi para sa iyo? Bakit mo ako papadaanin? Tol, kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Wala kang pakialam kung sino ako? Talagang wala kang pakialam, ha? Bitawan mo ako. Kundi, pagbabayarin kita ng matindi. Wala pang taong nangahas na kumalaban sa akin sa mundong ito. Subukan mo lang kung kaya mo. Sige, kumanda ka sa akin. Dong Nian. Nandito ka na pala, Ming Show? Kumusta? Katrabaho ako ni Dong Nian, at ang pangalan ko ay Li Yuan. Anong kinain niyo ngayong gabi? Kasi simula pa lang naman, pero dahil sa ilang mga tao rito, nawawalan ako ng gana. Shu Dong Nian, ipakilala mo naman ang asawa mo. Yaming Show? Oh, Ming Xiu, ano po ang trabaho ninyo? Ang asawa ko ay isa lang simpleng empleyado sa isang kumpanya. Ang asawa mo ang tinatanong ko, bakit ba palagi kang sumasabat? Alam mo naman palang asawa ko siya, pero bakit kung makatingin ka ay ganyan? Anong nangyayari dito? Mula sa labas pa lang ay naririnig ko na ang ingay nyo. Young Master Dong, sa wakas ay dumating ka na rin. Pinagtulungan po nila akong 3 para bulihin, kailangan mo akong tulungan. Tingnan ko lang kung sinong mga has na galawin ka. Ikaw? Ikaw ba ang lalaki sa labas kanina? Ming Xiu, magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Isa ka lang namang pobre. Bakit ang lakas ng loob mong magmalaki? Sasabihin ko sa iyo, ako ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Yuncheng. Ako si Dongchi. Tapos? Kaya naman, sa isang kumpas lang ng kamay ko, mapapaalis ko kayong dalawa ng babae mo dito sa Yuncheng ng tuluyan. Dong Nian, umuwi na tayo. May asong tahol ng tahol dito. Aalis kayo? Sige. Lumuhod ka muna. Pagkatapos ay jilin mo itong pagkain sa plato at hahayaan kita. Kainin mo ang pagkain ito at palalayain kita. Sino ka sa akala mo? Ayaw mo ba? Sige. Pabayain mo ang girlfriend mo na makasama ko sa buong gabi at iisipin ko kung palalayain kita. Sino ka para humiling niyan? Bantayan mo ang pananalita mo. Yeming Shu, maghintay ka lang. Papatulan kita hanggang sa magbayad ka. Hindi ako si Dong kung hindi ko ito gagawin. Handa ako kahit kailan. Tara na. Kamusta ang leeg mo? Yuan Miao Miao, pinapayuhan kitang huwag sumama kay Shu Dong Nian, baka madamay ka lang sa gulo. Bumalik ka at sabihin mo kay Shu Dong Nian na siguradong wala na ang asawa niya. Young Master Dong, hindi natin sila pwedeng palampasin ngayon, kundi ay mapapahiya ka lang. Kailangan ko pa bang sabihin yan? Magpadala kayo ng mga tauhan dito. Tungkol kay Dongchi, gagawan ka ba niya ng problema? Kakacheck ko lang, at mukhang maimpluwensya siyang tao. Kung ganoon, bakit hindi mo ako pinigilan kanina? Gusto ko lang namang makaganti ka sa kanila. Masyado nang sumusobra ang mga sinasabi ng dalawang yon. Yeming Show,
Ano kaya kung mag-report na tayo sa mga pulis? Talagang mapanganib ang mga taong tulad niya? Ayos lang? Magtiwala ka sa akin. Pero makapangyarihan ang taong yan sa lungsod ng yun, paano kung harangin kanya sa daan? Huwag kang matakot. Walang mangyayaring masama. Uminom ka ba ng alak ngayong gabi? Hindi po. Sige, umuwi ka na muna. May aasikasuhin lang ako at uuwi na rin ako mamaya. Sige po, mag-iingat ka. Sige. Sunduin mo ako. Opo, sir. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan. Hello? Liyuan, ako ito. Maaari mo bang ibigay sa akin ang numero ni Dongchi? Aba, akala ko ba matigas ang paninindigan mo noon? Bakit? Naduwag ka na ba ngayon? Kung ayaw mong ibigay, ako na mismo ang hahanap sa kaniya. Ikaw, ipapasa ko sa iyo ang numero niya, pero huwag na huwag mong tatangkain ang boyfriend ko. Hello, Dongchi? Ako ito. Magkita tayo? Hello, Meow Meow? Tawagan mo ako makalipas ang 30 minuto at kung hindi ako sumagot ay tumawag ka agad sa 911. Dong Nian, anong gagawin mo? Ano ba ang dapat kong gawin para pakawalan mo si Ye Mingshu? Sa diksyonaryo ko bilang Dongchi, walang salitang pakawalan. Kung ganoon pala, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sandali, Bitiwan mo ako! Sabi ng bitiwan mo ako. sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sige, sumigaw ka. Sa pamilya namin ng KTV na ito, kahit anong gawin mong hiyaw, walang darating para iligtas ka. Gusto Diba? mong iligtas ang asawa Bitiwan mo? mo ako. Sige. Ubusin mo ang isang basong alak na ito at pag-iisipan ko kung pakakawalan ko siya. Kapag ba ininom ko ang alak na ito, pakakawalan mo na si Ye Mingshu, tama ba? Oo naman. Inumin mo na. Ay naku. Shudong yan, ang tindi. Ayan, tapos ko nang inumin. Pwede mo na bang tuparin ang pangako mo? Pwede naman. Pero, hindi ka pa rin pwedeng umalis. Bakit? Sinabi ko lang na papakawalan ko ang asawa mo. Pero hindi ko sinabing papakawalan kita. Halika rito, nang malaman ko ang luto mo. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako, sabi. Walang hiya. Masamang babae. Dong Nian? Anong ginawa mo sa kanya? Sa tingin mo? Gusto mo bang magbayad? Ye Mingshu, subukan mo pang hawakan ako kahit isa pang beses. Sisiguraduhin kong dito ka na matatapos ngayon. Tingnan lang natin. Kung may kakayahan ka ngang gawin yan. Hello, Tay. Wisit kang bata ka. Alam mo ba kung sinong tao ang inalingasa mo? Isa lang siyang karaniwang tao? Hindi man lang niya kayang pantayan ang mga sapatos ko. Bakit ka ba nagugulat ng ganyan? Karaniwang tao, si Ye Mingshu ay ang presidente ng Xie Group at ang tagapamahala ng pinaka-impluensyadong pamilya na pamilya Ye. Kapag ninais niyang tapusin ang ating pamilyang Dong, kailangan ba tayong maghintay na lamang na mawala ang lahat sa atin? Iniisip mo pa bang tayo pa rin ang pinakamayaman? Sinasabi ko sa iyo, 3 minuto na ang nakalilipas. Mula nang ideklara na bangkarote na ang pamilya natin. Hindi maaari. Hindi maaari. Ikaw ay si... Pasensya na. Pasensya na po, President Ye. Hindi ko po nakilala ang isang mahalagang taong tulad niyo. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Ang mga salitang iyan, iuwi mo at sabihin mo sa iyong ama. Ginusto mo ito, kaya dapat mo itong pagdusahan. President Ye, lumabas ka muna. Gusto kitang tanungin, tungkol sa pagpapakasal mo kay Xiaonian, ano ba talaga ang layunin mo? Wala akong anumang masamang layunin. Kung ganoon,
Bakit mo itinago ang pagkakakilanlan mo? Ako, inaamin ko na ang pagpapakasal ko sa kanya. Noong una ay para lang matakasan ng pamilya kong namimilit sa akin na mag-asawa, pero kalaunan ay napagtanto ko na minahal ko na pala siya. Kaya lang, natatakot ako na kapag nalaman niya ang totoo, ay iwan niya ako. Hindi mo naman pwedeng ituloy ang ganitong pagsisinungaling habang buhay. Dahil ito ay isang kasinungalingan, darating din ang araw na mabubunyag ang lahat. At higit pa riyan si Dong Nian. Dahil sa iyo, ay naglakas loob siyang pumunta sa walang hiyang si Dong Chi. Alam mo ba kung gaano kanya kamahal? Pasensya na. Sasabihin ko rin sa kanya sa lalong madaling panahon. Dapat lang. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na ako mismo ang magsabi sa kanya. Ano ba ang dapat kong gawin? Paano ako nakabalik dito? Mingxiu, Halika rito. Ubusin mo muna itong lugaw. kahapon. Maayos ka lang ba? Buti na lang at mabilis kaming nakarating ni Miao Miao. Huwag mo na uulitin ang ginawa mo. Masyadong delikado. Na pumunta ka doon ng mag-isa. Kung hindi ako nakarating sa tamang oras, ano na lang ang gagawin ko? Pasensya na. Pinag-alala kita. Hoy, Shudong Nian, ngayong araw ng pag-aanunsyo para sa mangkukuha ng proyekto, nasaan ka na ba? Pasensya na, nakalimutan ko po. Saan ka pupunta? Lalabas na ang resulta ng bidding ng kumpanya ngayong araw, kaya hindi talaga ako pwedeng mahuli. Dapat ko na talagang sibakin ang Wang Yufeng na iyon. Pasensya na po talaga. Napahaba ang tulog ko. Ayos lang, maupo ka muna. Nasaan si Liyuan? At nasaan din yung babaeng laging kumakalaban sa atin? Hindi ba lahat sila ay kinalaban ng asawa mo at tinapos ang usapan? Hindi ko alam. Parang napatalsik na yata sila sa trabaho. Ano? Bakit parang biglaan? Hindi ba si Liyuan ay may backer na Dongchi? Siya nga pala, paano naresolba yung nangyari kay Dongchi kahapon? Bangkarote na ang pamilya ni Dongchi at pinalayas na sila sa Yuncheng. Narinig ko na may nakabangga silang napakamakapangyarihang tao. Talagang nararapat lang iyan sa mga masasamang tao? Napakawalang malay mo naman. Sige, dahil narito na ang lahat, magsisimula na tayo ng meeting. Ang pangunahing paksa natin ay para ipaalam ang resulta ng bidding natin ngayon. Ang grupong pinamumunuan ni Xu Dongyan ang nanalo sa bidding na ito. Magpalakpakan tayo at batiin sila. Salamat po sa suporta ninyong lahat. Ipagpapatuloy ko po ang aking pagsisikap. Dong Nian, dahil sa iyo, nagbago ang kapalaran ng kumpanya. Matapos ang desisyon ng mga nakakataas, itatalaga ka bilang general manager ng kumpanya. Talaga po? Maraming salamat po, Jiwang. Walang anuman, karapat dapat ka para rito, Dong Nian. Ang huling bayad at bonus para sa proyekto ay naipadala na sa iyong account. Tignan mo na lang. Sige na, maaari na kayong bumalik sa trabaho. Tapos na ang meeting. Napakagaling, Dong Nian. Anong balak mong gawin sa pera? Siyempre, bibilhinin ko ang bahay ni nanay. Tama? Kailangang maiparating agad ang magandang balitang ito kay Mingxiu. Ay, hindi pala. Dapat sorpresahin ko siya. Itatanong ko na lang sa landlord ang numero. Hello, magandang araw po. Nais ko lang magtanong, sino ang landlord ng Unit 302 sa Zilua Garden? Ang tinutukoy niyo po ba ay si Mr. Yeming Shu? Sandali lang po, i-check ko lang. Teka. Sino uli ang sabi mong landlord? Teka lang. Sino kamo ang landlord? Si Yeming Shu, ang numero niya ay 1-2-2-3-2-3. Anong nangyari, Dong Nian?
Hello, Mingshu. Nasaan ka ngayon? Bakit Dong Nian? Ano kasi? Nasa trabaho ako. Nag-away ba kayo? Tumawag ako kanina para itanong kung sino ang landlord ng bahay natin, at ang sabi niya sa akin, si Ye Mingshu daw iyon. Pero ang malinaw na sabi niya sa akin, inuupahan lang niya ang bahay na iyon. Dong Nian, sa totoo lang. Ang totoo kay Ye Mingshu, hindi siya ang taong inaakala mo. Hais, sige na nga, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Hindi lang siya basta ordinaryong tao, siya ang CEO ng pinakamalaking partner ng kumpanya natin sa She Group. Ano? Natatakot siya na baka iwan mo siya, kaya hindi niya masabi sa iyo. Ibig sabihin, matagal mo na itong alam? Nalaman ko lang noong huling beses na isinama mo siya rito. Huwag ka nang magalit, hindi ko naman sinasadya. May kailangan lang akong asikasuhin? I-leave mo muna ako sa kumpanya? Dong Nian, alam na niya ang tunay mong pagkatao. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Tita Wang, gusto ko lang pong itanong, yung babaeng nakaka-blind date ko noon, anong pangalan niya? Si Dong Yan iyon. At dahil nabanggit mo rin lang ito, kailangang pangaralan ka ni Tita Wang. Ikaw itong may gusto ng blind date, tapos si Ye yun ang naghintay sa iyo doon ng matagal, pero hindi ka man lang nagpakita. Pasensya na po, Tita Wang. Noong blind date na iyon, sa maling pwesto ako napunta. Hay nako, masasabi ko lang na sadyang hindi kayo para sa isa't isa. Wala po iyon, Tita Wang. Bibisitahin kita balang araw. Ibaba ko na po ang tawag. Sandali, may appointment ka ba? Sa kumpanya naming ito, hindi ka pwedeng pumasok ng walang appointment. Wala, hahanapin ko si Ye Mingshu. Akala mo ba kung sino lang ang CEO namin, na basta-basta mo lang pwedeng makita? Ako ang asawa ng CEO? Sa tingin mo ba hindi ko siya pwedeng makita? Sandali lang, Ale, tingnan mo muna ang sarili mo. Ikaw ang asawa ng CEO. May asawa na ang CEO namin, pero siguradong hindi ikaw iyon. Sige, kung hindi ako, sino pa kaya? Kaya pala ang asawa ng presidente ay kailangang pumunta rito sa opisina para mag-inspeksyon. Para lang ito sa mga katulad mo, na gustong umangat ang katayuan at ang daming kasinungalingan, para lang akitin si President Ye. Anong nangyayari rito? Napakamaingay nyo. Ma'am, asawa ng presidente. Ang babaeng ito po ay nagpapanggap na kayo. Sinong mapangahas ang gagawa niyan? Shudong Nian, anong ginagawa mo rito? Sister-in-law? Kailan ka pa naging asawa ng asawa ko? Mukhang alam na ni Shudong Nian ang tunay na pagkakakilanlan ni Ye Mingshu. Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ng iba na ako ay nagpapanggap lang. Kundi, siguradong papatalsikin at paparusahan ako ni Ye Mingshu. Nagkakamali ka. Nakita kasi ni Mingshu na wala akong ginagawa sa bahay, kaya pinayuhan niya akong magtrabaho rito. Ganoon ba? Bakit parang hindi man lang nabanggit ni Mingshu ang tungkol sa bagay na ito? Siguro ay sa tingin niya ay maliit na bagay lang ito na hindi na dapat pag-usapan. Ganito na lang. Ito tour muna kita rito. Madam, ano po ito? Wala ito. Ako na ang bahala rito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Opo. Sandali lang. Ano nga ulit ang itinawag mo sa kanya? Sandali. Anong tawag mo sa kanya? Asawa po ng boss natin. Tatanungin kita ulit. Anong tawag mo sa kanya? Asawa ng boss. Tingnan mo ang babaeng ito. Ang sampal na iyon ay para sa pagiging front desk mo dahil wala kang kahit anong profesionalismo at dahil sa pagiging mapangmata mo sa iba. At ang sampal naman na ito ay para magising ka sa katotohanan kung sino talaga ang asawa ng inyong boss. Shudong Nian, huwag kang sumobra. Sino ba talaga sa atin ang sumosobra? Ginamit mo ang pagkakakilanlan ko? Komportable ka ba sa buhay mo ngayon? Tulon, security. Kakaladkad niyo ang babaeng ito palabas. Tumigil kayong lahat. Sekretarya Lee. Salamat at dumating po kayo. Ang babaeng ito, may masama siyang balak kay President Ye. Nagpapanggap siyang asawa ng boss at wala pa siyang galang sa totoong asawa. Asawa ng boss? Sinong sinasabi mong asawa ng boss? Siya po. Napakabulag mo talaga. Siya ang tunay na asawa ng boss. Ano? Siya ba si Madam President? Paumanhin po. Madam President, patawad po. Sana ay mapagpasensya kayo. At mapatawad niyo po ako. Nakikiusap po ako. Nagsasama ka ng emosyon sa trabaho, wala kang profesionalismo. Ang isang katulad mo, na nagtatrabaho sa She Group, ay naninira lang sa reputasyon ng kumpanya. Simula bukas, huwag ka na rito pumasok. At ikaw naman,
Bumalik ka kung saan ka? Nanggaling? Sa anong karapatan mo para tanggalin ako? Anong karapatan ko kamo? Ang titig na iyan, may pagkakapareho nga kay President Ye. Sa anong karapatan? Dahil siya ang tunay na Madam President? Madam, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahalang magparusa sa dalawang ito. Nasaan si Yeming Shu? Nasa ikalawang palapag po, may meeting. Madam, may meeting po si President Ye. Binigyan ko kayo ng 1 buwan, pero basura lang pala itong magagawa nyo? Anong silbi nyo sa Xie? Bago matapos ang araw na ito, gumawa kayo ng bagong kopya. Kapag hindi nyo pa rin ito nagawa ng maayos, makaalis na kayo sa Xie. Sino kaya ang babaeng iyan? Hindi ko alam. May meeting ang presidente, pero bawal ang pumasok ng bigla-bigla, di ba? Tama ka. Ayaw na ba niya sa buhay niya? Dong Nian. Ito ang divorce papers. Tapos na tayong dalawa. Pirmahan mo na iyan agad. Divorce? Pero hindi ba't si Madam President ay si Shuli? Maaari bang peke peke ng divorce? Tama ka. Diniborsyo ba si President Ye sa harap ng maraming tao? Kapag nalaman ito ng mga paparazzi, siguradong magiging headline ito sa lahat ng balita. Bilib talaga ako kay Madam President. Dahil kahit ganyan ang hitsura niya, nagawa niya pa ring banggitin ang salitang divorce. Ay naku, tama na. Ang meeting ngayon ay ititigil muna. Lumabas muna kayong lahat. Dong Nian, pakinggan mo muna ako. Hayaan mo ako magpaliwanag sa iyo. Anong ipaliliwanag mo? Ipapaliwanag mo ba kung paano mong ginamit ang ibang pagkakakilanlan para mapakasalan ako o ang pagtatago mo na isa ka palang bilyonaryo? Yeming Shu, niloko mo lang ako at pinaglaruan? Masaya ka na ba? Hindi totoo iyan, Dong Nian. Hindi iyan ang iniisip mo. Gusto ko sa iyong magpaliwanag at naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Napakarami mo ng pagkakataon para magpaliwanag sa akin, pero pinili mo laging tumakas? Yeming Shu, nasabi ko na ba sa iyo na hinding-hindi ko mapapatawad ang panlilin lang? Dong Nian, pasensya na, Dong Nian. Kasalanan ko. Patawad po. Bukas, pupunta ako rito para kunin ang kasunduan sa diborsyo. President Ye. Sige na, lumabas ka muna. Gusto ko munang mapag-isa. Ang asawa niyo po kanina sa ibaba ay napagkamalan ng iba. May nagpanggap po bilang asawa ng presidente, kaya natural lang na nagalit siya ng husto. Huwag na po kayong magalit sa kanya. Sino ang nangahas na magpanggap na siya? Si Shuli po. Nagawa niya pa talagang magpakita sa harapan ko? Paano siya nakapasok sa kumpanya? Si HR manager po, noong huling nakita siyang lumabas mula sa opisina niyo, akala nila ay siya ang asawa ng presidente. Siniya sa atiyon ni Shuli at nakiuso, kaya tuloy-tuloy siyang nakapagtrabaho sa kumpanya. Si HR manager ka mo? Sabihin mo sa kanyang huwag na siyang papasok bukas. At isa pa, bawiin niyo rin ang lahat ng suweldong ibinayad sa kanya. Opo, boss. Ikaw, marunong ka bang manuyo? Po? Hayaan na lang. Wala rin namang mapapala sa pagtatanong sa iyo. Umalis ka na. Lintik, nahuli pa ako ni Shudong Nian. Itong si Yeming Shu, hindi man lang nagpakita ng kaunting awa. Gusto pa niyang ibalik ko ang lahat ng sahod ko. Mabuti na lang at mayroon akong naitabing pera. Kung hindi, hindi ko na talaga iyon mababayaran. Daan-daang dolyar ang halaga ng isang bote nito. Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Shuli, magaling ka rin palang magtago. Hinto. Sa iyo ito, hindi ba? Nasaan ang pera ko? Nagtago ka ng pera nang hindi ko alam. Pagkatapos ikaw pa itong galit, ginamit ko na ang perang ito para pambayad sa utang. May 700,000 dolyar pa ang natitira. Meron ka pa bang iba? Shushwan, nababaliw ka na ba? Galing ang lahat ng ito sa mga pinag-ipunan at pagtitipid ko. Wala akong pakialam. Saan nanggaling ang perang ito? Bakit? Nananahimik ka bang naghahanap ng ibang lalaki sa likuran ko? O nagbebenta ka ng katawan? Suswan, hayop ka. Tama na. Huwag mo na akong saktan. Lumalakas na ang loob mo, ha? Gusto mo pa akong labanan? Ibigay mo na sa akin ang pera. Huwag na po. Nagmamakaawa ako sa iyo. Wala na talaga akong pera. Saan ba talaga nanggaling ang perang ito? Magsalita ka. Sasabihin ko na. Magsasalita na ako.
Itigil mo na ang pananakit. Nagtatrabaho na ako sa kumpanya ni Yeming Shu. Isa talaga siyang presidente. Ang pera ko ay galing sa mga benepisyong binigay niya. Kung ganoon, hindi ka na ba makakakuha ng mas maraming pera? Tinanggal na ako sa trabaho. Saan pa ako kukuha ng pera? Gusto pa nila na ibalik ko ang lahat ng sahod ko. Wala na akong kahit 5. Paano ko iyon babayaran? Sabi nila dapat akong makabayad sa loob ng 1 linggo. Kung hindi ay ipakukulong nila ako. Sige na, tama na. Tumigil ka na sa pagiyak. Wala ka talagang silbi at palagi ka na lang palpak. Naniningil na ang mga pinagkakautangan. Humanap ka ng paraan. Naiintindihan mo ba? Dong Nian, nandiyan ka ba sa loob? Dong Nian. Ang susi ng bahay, napalitan ko na. Huwag ka nang pupunta rito kahit kailan. At isa pa, nailipat ko na ang pera sa account mo. Kaya dapat mo muna akong papasukin para makapagtago ng mga gamit ko. Dong Nian. Nandito na ang lahat ng gamit mo, kaya umalis ka na. Dong Nian, alam ko na ano man ang gawin ko, hindi mabubura ang sakit na naidulot ko sa iyo. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita talaga. Hinding-hindi ako susuko. Dong Nian. Anong nangyari sa'yo? Hindi pa ba halata? Alam na ni Dong Nian ang katotohanan. Pinalayas ka pala ng tuluyan. Huwag niyo na po akong asarin. Ikaw na bata ka. Alam ko namang darating ang araw na ito. Ngayon naman, kailan mo planong umuwi ng bahay? Umuwi? Hindi ko nga alam kung mananatili pa sa akin ang asawa ko. Ano? Lolo, anong gagawin mo, Yeming Shu? Kung anong gagawin ko, dapat ba ay itanong ko rin sa'yo kung anong ginagawa mo? Mawawalan ka na ng asawa, pero nakaupo ka pa rin dyan? Wala na po talaga akong magagawa. Kilala ko ang batang si Dongyan. Lubos ko siyang kilala. Mabait ang kaniyang puso. Kaya puntahan mo siya. Kulitin mo ng kulitin hanggang sa patawarin ka niya. Kung minsan, gusto kong buksan ang utak mo para lang makita kung ano ba talaga ang iniisip mo sa buong maghapon. Napakalinaw na nito, pero hindi mo pa rin alam kung paano sumuyo ng babae. Lolo, tingin ko ay tama po kayo. Susubukan ko po yan bukas na bukas din. Bukas? Bukas ay baka huli na ang lahat. Sinasabi ko na sa iyo, wala ka nang matitirhang kwarto dito sa bahay. Iyong kwarto mo, ginawa ko na itong imbaka ng mga gamit. Teka, Lolo, napakalupit niyo naman po. Alice, sige na. Bilisan mo at suyuin ang mahal kong apo. Sige na. Sige po, sige po.
Bakit ka nakaupo dito? Hindi mo man lang isinara ang pinto. Bakit ka pa bumalik, Shu Dongyan? Bakit ang dami mong nainom na alak? Bakit ka pa bumalik? Pasensya na, Dongyan. Alam kong nagkamali ako. Kahit saktan o maitan mo pa ako, basta wag mo lang akong paalisin. Napakasama mong tao. Oo, napakasama kong ang tao. Kaya naman, dapat mo akong panatilihin sa tabi mo para tulungan akong baguhin ang mga mali sa akin. Dahil marami kang nainom, ipagluluto muna kita ng noodles. Ayaw kong kumain ng luto mo? Kailangan mong kumain. Wala akong pakialam. Kung kailangan pa kitang subuan gamit ang labi ko. Ikaw talaga. Sige na, huwag ka na sanang magalit. Kailan ka ba aalis? Bakit naman ako aalis? Bahay ko ito. Anong bahay mo? Binayaran ko na ito? Talaga? Sa ngayon? Sa titulo ng bahay, pangalan ko pa rin ang nakasulat. Ikaw? Sige. Ayaw mong umalis? Ako ang aalis? Sana tama na, Dongnian. Huwag mo na akong pahirapan. Isang araw kitang hindi nakita. Halos mabaliw na ako. Pangako. And hindi na ito mauulit. Hindi ko kayang wala ka. Noong una? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Noon, masyadong nagmamadali si Lolo na ipakasal ako. At saktong napagkamalan mo ako noong oras na iyon na ako ang ka-blind date mo. Sa unang tingin ko pa lang sa'yo, nakita ko nang ang ganda at ang cute mo. Kaya naman, sinamantala ko na ang pagkakataon. Kinalaunan ko lang nalaman at na ikaw pala ang babaeng ipinapakilala sa akin ni Lolo. Si Lolo? Ibig sabihin ba, ang Lolo Ye ay? Oo. Tama ka. Siya ang tunay kong lolo. Pasensya na, Dongnian. Nagsinungaling ako sa iyo. Kanina lang ay talagang pinagalitan ako ni Lolo ng husto. Palagi niya akong pinapayuhan na sabihin agad sa iyo ang totoo, pero ako mismo ang nawalan ng lakas ng loob na umamin. Kaya sana, huwag kang magagalit kay Lolo. Naisip mo ba na? Kung sinabi mo agad sa akin noong una pa lang, hindi naman ako magagalit. Pero narinig ko mismo sa iyo na ayaw mong niloloko ka. Natatakot akong iwan mo ako dahil para sa akin, sobra iyong paghihirap. Yaming Show? Ikaw ang exception ko. Sa susunod, wag mo na akong lolokohin, okay? Sige, kung ganoon. Pinapatawad mo na ba ako? Oo naman. Pero, dapat kang matulog sa sofa ngayong gabi. Akala ko ba pinatawad mo na ako? Hindi ako matutulog sa sofa. Magkaiba ang pagpatawad sa lahat, pero, kung gusto mo akong makuha ulit, dapat tayong magsimula muna sa panliligaw. Hindi mo ba naiisip na dahil sa bilis ng kasal natin, hindi natin naranasan ang ligawan stage? Wife, ang tawag dito ay kasal muna bago ang pag-ibig. Kahit kasal na tayo, pwede pa rin naman tayong mag-date at magmahalan. Papayag ka ba o hindi? Kapag hindi ka pumayag, mawawalan ka na ng pagkakataong manatili rito? Sige, pumapayag na ako. Teka, nandoon sa cabinet ang kumot? Mauna na ako? Bye. Yaming Show! Sinong nagbigay sa iyo ng permit para pumasok dito? Masakit ang likod ko sa pagtulog sa sofa. Saka, kung hindi kita yayakapin, hindi ako makakatulog. Masakit sa likod ang matulog sa sofa. Saka, kung hindi kita yayakapin habang natutulog, hindi ako makakatulog. Hindi ba sa sofa ka naman talaga natutulog dati? Bakit hindi mo sinabi yan noon? Dahil noon po ay hindi pa natin inaamin ang nararamdaman natin sa isa't isa, di ba? Nililigawan mo pa lang ako ngayon? Akala mo ba ay pwede na tayong matulog sa iisang kama? Manloloko ka. Shu Dongyan. Sinong tinatawag mong manloloko? Ikaw ang tinutukoy ko. Sino ang manloloko? Huwag mo akong hawakan. Sinong tinatawag Sinong mong tinatawag manloloko? mong manloloko?
Sandali. Ano ito? Madam, ito po ang mga inihandang regalo ng boss para sa inyo. 10 na carats ng South African diamond ring. Mayroon din pong isang pares ng Emerald Kinfengyu locks, isang villa sa tabi ng dagat, at 10 mga helicopter pati na ang helipad nito. Dong Nian, sabi mo hayaan kitang ligawan kang muli. Sa tingin ko ay may punto ka. Totoong mabilis ang naging takbo ng relasyon natin. Walang mga bulaklak at hindi pa tayo naging formal. Para itago ang tunay kong pagkakakilanlan, hindi rin kita naibili ng kung ano-ano noon. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko na lahat ng kulang. Dong Nian, ang pag-ibig ko para sa iyo, saksi ang araw at buwan. Kahit pag gumuho ang mga bundok at magsama ang langit at lupa, saka lamang ako hihiwalay sa iyo. Yeming Shu, napakaluma na ng mga linyahan mo. Yeming Shu, kunin mo ang iyong mga bulaklak at regalo at lumayas ka sa harap ko. Maghanap ka na ng bagong paraan para manligaw. Kung maniniwala pa ako sa inyo, tatawagin ko na ang sarili kong baliw. Tama na yan, bakit mo binibilisan ang pag-inom? Tungkol doon kay Yeming Shu, hindi ba siya sira-sira? Sinong babae ang magugustuhan ang ganoong klaseng proposal? Huwag kang ganyan, meron talaga. Pero Dong Nian, sa nakikita ko, parang wala ka namang balak na hindi siya patawarin. Para saan pa itong ginagawa mo? Gusto ko lang namang maranasan kung paano ang ma-in love. Gusto ko ring marinig mula sa kanya ang pagtatanong kung gusto ko bang maging girlfriend niya o kung gusto ko siyang pakasalan. Kung ganoon, dapat ay maging malinaw ka sa kanya. Masyadong makitid ang isip ng mga lalaki, hindi nila maintindihan ang nasa isip ng mga babae. Kung gusto mo siya, tanggapin mo siya ng dahan-dahan. Ngayon, mukhang kampi ka na sa kanya. Sinong may sabi? Kapag nag-away kayong dalawa, ako ang unang susugod para tulungan ka. Ang ibig kong sabihin, mahal ka talaga niya. Minsan ang ibang tao ang nakakakita ng mga bagay na hindi mo na napapansin. Huwag mo siyang masyadong ituloy palayo. Sa tingin ko ay tama ka. Pupuntahan ko na siya ngayon para makipag-usap ng maayos. Sa tingin ko ay may punto ka. Pupunta na ako ngayon para makipag-usap sa kaniya ng malinaw. Hello, Yeming Shu. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Yung, ako. Dong Nian, matagal na rin tayong hindi nagkita. Bakit? Bakit kayo narito? Siyempre, narito kami para pagbayarin ka. Kunin mo ang cellphone. May paggamitan pa tayo niyan. President Ye, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't hinahanap ka ni Dong Nian? Iyan din sana ang itatanong ko sa iyo. Nasaan si Shu Dong Nian? Biglang naputo lang tawag ko sa kaniya kanina. Ano? Bilisan mo, magpadala ka na ng mga tauhan para hanapin siya. Hello Dong Nian? Nasaan ka ba ngayon? Yeming Shu, kung gusto mo pang manatiling ligtas ang kaniyang buhay, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Yeming Shu, kung gusto mong manatili siyang buhay, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Saan mo dinala si Dong Nian? Wala ka nang pakialam doon. Maghanda ka ng 50 milyong dolyar sa loob ng 5 minuto at mag-utos ka rin na ibili ako ng 2 tiket ng eroplano paalis ng bansa. Sige. Papayag ako sa gusto mo. Hayaan mo po si Shu Dong Nian na makausap ako kahit sandali lang. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Pinapayuhan kita na magmadali ka dahil kung hindi ay tatapusin ko na ang buhay niya ngayon din. Hello? Kumusta? Anong nangyari? Kinuha si Shu Dong Nian ng sarili niyang kuya. Ano? Walang hiya talaga ang Shushuan na iyon.
Nasaan ako? Oh, gising ka na pala? Anong binabalak mong gawin? Anong gusto kong gawin? Ang lahat ng ito ay kasalanan nyo rin at deserve nyo ito. Tama na. Tapos na ang oras. Tila ang asawa mo ay hindi ka naman ganoon kamahal. Shushwan, Dong Nian, ayos ka lang ba? Dong Nian, huwag kang matakot. Narito na ako. Kahit nawala na ako, isasama pa rin kita sa pagbagsak ko. Shudong yan, dapat kang magbayad sa lahat ng ginawa mo. Ming Shio, Yeming Shou. Alis! Yeming Shou. Yeming Shou, gumising ka. Yeming Shou. Yeming Shu. Kapag hindi ka pa rin gumising, magpapakasal na ako sa ibang lalaki. Subukan mo lang siyang hawakan. Shu Dongyan, utang mo ito sa akin. Dongyan, kanino ka naman magpapakasal? Kaya, mapapatawad mo na ba ako sa pagkakataong ito? Hindi ko kayang mawala ka. Baliw. Hinding-hindi na kita iiwan. Kumusta po? Ako po ang iyong blind date. Bakit ka pa bumalik? Pasensya na, Dongyan. Alam kong nagkamali ako. Tanggap ko kahit ano ang gawin mo sa akin. Huwag mo lang akong paalisin. Dongyan, napakabait niyang babae, pero sa kasamaang palad, ay hindi siya mahal ng ama niya at maaga ring nawala ang kanyang ina. Talagang napakahirap ng naging buhay niya. Dongyan, handa ka bang magpakasal sa akin? Gusto kitang alagaan habang buhay. Opo, handa ako. Payag po ako.